Bawat habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng Okay, God's morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Saturday at ngayon po ay March 14, 2026 at ngayon po ay tutungo tayo muli sa ating daily devotion at ngayon pong araw na ito ay ating patutungkulan ang talata mula po sa Esther chapter 4 verse 14. At ito po ay ating pamagatang Another Way, but not your way. At ngayon sa ating pong pagsisimula, tayo po ay tutungo o dadako sa ating pagbabasa ng talata at tayo po ay pangungunahan ng ating partner para po sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Esther 4 verse 14. Pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may maliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan, anong malay mo, baka nga mapunta riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muling namin mapapag-aralan ang iyong mga salita. Lord, patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito. Ikaw po manguna sa buhay ng bawat isa at lubusan po namin maintindihan ang pag-aaralan ngayon umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy niyo mong pagsama sa bawat isa sa amin. Sa aming mga sitwasyon, Panginoon, sa mga may sakit, sa may mga pinagdadaanan, Panginoon, na nakakarinig ng iyong mga salita. Lord, comfort po at kagalingan ang aming hiling sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa at upang patuloy na manahan sa presensya mo, Lord. Maraming salamat sa paglilinaw ng aming mga kaisipan, Panginoon, sa pagbibigay mo ng knowledge at wisdom para sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hey, praise God. At dito po sa ating talata ay very popular. Basahin ko lang din po ito sa Amplified Version. Sabi doon, for if you remain silent at this time, liberation and rescue will arise for the Jews from another place. And you and your father's house will perish, since you did not help when you had the chance. And who knows whether you have attained royalty for such time at this and for this very purpose. No? Sabi nga po ng title natin, Another Way, but not your way. Sabi nga po, may mga dito po ay upang bago tayo magsimula. Nais ko muna iwanan ang katanungan ito sa ating buhay. May mga bagay ba na ninanais tayo o sa tingin natin po ay ninanais ng Diyos sa atin o ninanais ng Diyos na gawin natin pero tayo ay nag-iintay lang o ayaw nating gawin o baka dahil gusto nating gawin ito sa paraang tayo ang nasisiyahan o baka naman tayo natatakot na humakbang pa. At bago po natin simulan, isipin po natin mabuti.
ang katanungan ito. Habang tayo po ay nag-aaral ng salitang ito. Dahil napakalaga po nito. Bakit nga ba ang pamagat natin ay another way, but not your way? Ito'y dahil mismo po sa mensahe nito na binasa natin dito sa talatang chapter 4 verse 14 na nagsasabi na kahit na tayo po ay hindi makilahok o hindi sumunod, mayroong ibang paraan ng Diyos para maipatupad ang kanyang plano. Pero hindi ito ang paraang gusto natin o alam natin. Kaya nga po, dito po sa ating pamagat ngayon, ito po ay nag-e-expose o naglalabas ng katotohanan na minsan tayong nag-iisip na tayo ang nakakaalam ng pinakamabuting paraan o minsan bumabagal tayo dahil ayaw nating sundin ang paraan ng Diyos. Dalawang bagay lang naman yan sa buhay natin eh. Ngayong araw po nito, alamin natin kung bakit mahalaga na maunawaan natin itong dalawang bahagi ng pamagat na ito. What is the story behind of this scripture? Ang aklat po ng Esther ay naganap sa Persya. Na ngayon ay kasalukuyang bansang Iran. Parang very popular ngayon ang bansang ito, di ba? Na dahil sa gera. At dahil dito, nagtaasa na ang ating mga gasolina. At kasama rin po dyan sa Persia ang Iraq, Turkey, Syria at Afghanistan. Yan, Afghanistan. Okay? At nung panahong iyon, ito po ay isa sa pinakamalaki at makapangyarihang imperyo sa mundo. Pinamumunuan po ito ng haring na tulad po ni Xerxes na kilala rin pong Ahasuerus sa Biblia. At ang bawat Hudyo po ay nung panahong ito ay nasa pagkabihag. Matapos masakop ang kanilang lupain na sinasabi po yan, mababasa po natin yan doon sa buong chapter ng 2 Kings chapter 25, excuse me po, at Ezra chapter 1. Si Esther ay isang Hudyo na naging reyna ng Persia, na hindi nalalaman ng hari na siya ay Hudyo. Yan po ay mababasa noon natin sa chapter 1 verse 2 ng Esther. At si Mordecai na kanyang pinsan ay nakarinig ng plano. Ito po yung plano ni Haman na ipapapatay lahat ng mga Hudyo sa buong kaharian. Yan po yung sa Esther chapter 3. At nang sabihin ni Mordecai kay Esther ang banta nito, natakot si Reyna Esther. At alam niya na ang paglapit sa hari nang hindi siya tinatawag ay maaaring magdulot ng kamatayan. Kasi hanggat hindi ka pinapatawag ng hari, hindi ka pwedeng pumunta. Yan po yung kalalagayan po ni Esther. Kaya sinabi niya na bigyan muna ng panahon para mag-ayuno ang bawat Hudyo para siya ay gumawa ng aksyon. Pero hindi po napatunayang sapat, sabi nga, ayon po dito kay Mordecai. Si Mordecai ay lingkod ng ating Panginoon Diyos. Kaya sinabi niya sa kanya ang talatang ating binasa kanina sa Esther chapter 4 verse 14. At ito yung ating pinag-aaralan ngayon. Ang mga tauhang ito ay hindi lamang mga karakter na sa librong ito. Si Esther ay tulad din natin na binigyan ng espesyal na posisyon. At si Mordecai naman ay tulad ng mga taong nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad. At ang sitwasyon ay parang mga hamon na kinaharap natin ngayon na kung saan kinakailangan po nating pumili kung tutulong tayo o mananahimik. Kahit na ang lugar ay nagbabago mula noon, pero hanggang ngayon, ang hamon at pagpili na kinaharap ng bawat tao ngayon ay nananatiling pareho. Kaya nga po, dito sinasabi ni Mordecai kay Queen Esther,
yung ating talatang binasang ito. Ang mga katotohanan ito po ay ibinibigay dito ay sumusuporta po sa prinsipyong natatagpuan natin sa buong kasulatan o sa Biblia at nagpapaliwanag kung bakit ngayon ay ang pamagat po natin is another way but not your way. Okay, bakit nga ba another way? Dahil ang plano ng Diyos ay laging magpapatuloy. Lagi po nating isipin, huwag nating isipin na nakasentro lang sa atin ang lahat ng bagay. Di ba? Parang, kung hindi dahil sa akin, parang ganyan, di ba? Alisin po natin sa isip natin yun. Dahil sinasabi po dito na kahit po manahimik si Esther, ibibigay pa rin ng Panginoon ang kalayaan at kaligtasan sa ibang paraan. Yun nga lang, hindi sa pamamagitan mo. Maring sa ibang tao na. Ito'y nagpapakita na hindi tayo ang tanging pag-asa ng Diyos para sa kanyang plano. Our God is sovereign. Makapangyarihan po siya. Kahit na tayo hindi sumunod, gagawin pa rin ng Diyos ang kanyang mga bagay sa pamamagitan ng iba o sa ibang paraan. Sabi nga sa atin ng Isaiah 46 verse 9 and 10. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. At sa simula pa'y itinakda ko na ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Amen. Nakita po natin yun, ano? Walang makahadlan sa ating Panginoon. Sinabi rin po yan sa Daniel chapter 4 verse 35. Daniel 4. Chapter 35. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginawa niya ang hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya ni makatutol sa kanyang ginagawa. Amen. Ala kasi natin no? Minsan, pwede tayong mag-tantrum kay Lord Pero tandaan natin, God's purpose is ninanais siya sa buhay natin. Yes, pinakikinggan niya tayo. Yes, mahal na mahal niya tayo. Pero His plan will never change. Gusto kanya maging bahagi nito. Pero kung gusto mo yung paraan mo, it will never happen. There is another way. Kaya nga minsan, we miss the bus. Sinasayang natin ang mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ano sabi rin at paalala sa atin ng Proverbs chapter 19 verse 21? Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Amen. Sabi nga kahit anong plano mo, anong balak mo, kung hindi ang kalooban ng Panginoon Diyos, it will never happen. Kaya nga sabi doon, but not your way. Dahil ang pagpili natin ay nakakaapekto sa atin at sa ibang. Kung tayo mananahimik lang o kung tayo magtatamad-tamaran lang, di ba? Ilang beses tayo pinalalaan, umattend ka ng Bible study. Pero ikaw ay, wala. It's not, Lord, hindi yan yung way ko. There is another way si Lord. Pero hindi yan yung way, but not your way. Kaya nga kung mananahimik tayo, tatanggin na gawin ang kanyang utos. Hindi lamang po tayo mawawalan ng pagkakataong makasama sa kanyang mga gawain. Tandaan natin, yung mga pagkakataon na ito
ay pagkakataon natin na makasama tayo sa plano ng Diyos. At kung hindi tayo makakasama doon, maaari pa ito magdulot ng masamang bunga sa atin at sa mga taong nasa paligid natin, tulad ng pagkawasak ng pamilya ni Esther, kung hindi siya kumilos. Kaya nga mga kapatid, ang paraang gusto natin ay maaaring hindi ang paraang nakalaan ng Diyos para sa atin. Kaya nga mga kapatid, ito po ay maaaring magdulot ng kahinatnan na hindi natin inaasahan. Di ba sabi nga po sa atin ni Joshua doon sa nung siya ay nakarating sa promised land, pero yung ibang leader sumasamba sa iba-ibang Diyos-Diyosan. Di ba? Ano sabi po niya doon sa Joshua chapter 24 verse 15? At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang Diyos ng Amoreo na sinasamba dito sa lupain inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Yan, nanindigan po siya. Di ba? As for me and my household, we will serve the Lord. Wala akong magagawa sa inyo. Kung ayaw nyo sumamba, kung ayaw nyo, parang ano lang yan eh. Kung ayaw nyo umattend ng Bible study, wala akong magagawa sa inyo. But this is available. But for me and my household, we will serve the Lord. Hindi lahat ng kasama natin sa church, makakasama natin sa Bible study. Hindi lahat makakasama natin sa ministeryo. Pero, minsan, ikaw yung mananandigan. For me and my household, we will serve the Lord. Diba? Paalala nga sa atin ng James chapter 4 verse 17. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ay mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa ng nagkakasala. Sabi doon, kung alam natin na ginagawa natin ng mabuti, no? Sabi nga po doon, ang nakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi niya iyon ginagawa, ay nagkakasala. Kung alam mong mabuti, tapos hindi mo rin ang ginagawa, ay nagkakasala ka rin. Sa tingin mo ba na makabubuti sa iyo mga bagay na yun na dapat mong gawin? Tapos, hindi mo naman ginagawa? Kakasala ka rin. Tingin mo ba na makakabuti sa iyo pag-attend ng Bible study? Tingin mo ba makakabuti sa iyo ang pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon Diyos? Pero hindi mo naman ginagawa? Kakasala ka rin. Sabi rin sa atin ng ating Panginoon Jesucristo sa Luke chapter 12 verse 48. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ay lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Amen. So napakahalaga po noon, ano? Na lahat ng meron tayo ngayon, pananagutan po natin yan sa Panginoon. Kaya nga, suriin muna natin bago tayo magkamit o bago tayo maghangad ng mga bagay sa buhay natin. Paano nga ba natin ito isusulit sa atin, Panginoon? Tandaan po natin, ang lahat ng ito ay patuloy na may layunin sa atin. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay may layunin ng Diyos. Kaya nga dyan po papasok yung tanong na, who knows whether you have attained royalty for such a time as this? Ito po ay hindi basta-bastang tanong. Ito po ay nagsasabi na binigyan tayo ng mga biyaya, posisyon o pagkakataon para
sa mga sandaling kailangan ng Diyos ang bawat tao nakikilos sa kanyang gawain. Maaaring ikaw ay tinatawag ng Panginoon Diyos para punan ng mga bagay na yun. Pero maaaring ikaw din yung tao na tumatanggi sa mga bagay na yun. Tandaan po natin, merong ibang paraan ng Diyos, pero hindi ito ang paraan nasa ating sariling pag-iisip. Sapagkat tayo inilagay dito para sa kanyang layunin, hindi para sa sarili nating mga plano. Diba sabi nga sa atin ng Jeremiah 29 verse 11, Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Yan po ang plano ng Diyos. Hindi para sa ikasasama natin. Minsan kailangan natin magtiis. Minsan kailangan po nating magantay, no? Minsan kailangan nating unawain kung ano nga ba talaga ang pagkilos ng Diyos. Pero mahalaga na dapat lagi nating isabuhay na ang plano ng Diyos ay kailanman ay hindi para sa ating ikasasama, kundi para sa ating kabubuti. Dahil lahat ng bagay na yan ay ginawa ng Panginoon para sa ating kabutihan. Di ba? Sabi nga sa atin na Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Hesukristo, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. At yan po, ang bahaging ito. We are created to do good works. At ang buhay nating ito ay nakasalalay sa mga bagay ng salitang pagsusulit. Lahat ng ating mabubuting gawa o lahat ng ating panlalamang sa kapwa ay pwede nating isulit sa Kanya. Hindi po tayo makatatakas doon. Mananatili po tayo na responsible sa mga bagay na yun. Dahil tayo po ay pinili at hinirang ng Panginoon Diyos para sa mabuting mga gawang ito. Diba sabi sa atin ng 1 Peter 2 verse 9? Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, sa bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hanga niyang gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliwan patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Amen. Tayo po ay tinawag ng Diyos para sa Kanya, sa Kanyang layunin, hindi sa layunin natin. Minsan na misquote, we are chosen. Yun yung time na we are chosen generation, royal priesthood. Yes, that is true. Pero nakaugnay ba talaga ang ginagawa mo sa Panginoon? O meron ka lang kinakampihan? O meron ka lang pinipili, no? Kasi yung pagpili na yan talagang napakahalaga. No? Kaya nga po ang paglaki ng congregation, no, ay isang malaking responsibilidad. Dahil hindi mo lalaman, baka hindi mo na nalalaman kung saan pumupunta ang bawat tupa. Dahil sa sobra ng dami. O hindi mo na nalalaman kung gaano kalaki at kung saan ano na nangyayari. Kumakain ba na sapat ang lahat? Kaya nga mga kapatid, ang ating topic na ito ngayon, another way but not your way, ay nag-i-expose din po ito ng mga pag-uugaling maari nating na-encounter o maari nating nagawa na o maari nating ginagawa pa. Okay, tingnan natin ito. Yung minsan yung pag-iisip o nasa ugali natin o behavior natin na wala naman akong baka may ibang tao namang gagawa niyan.
Di ba? Minsan, nawawala sa atin yon. Marami po sa atin kasi, may mga tao sa atin na walang initiative, no? Na kulang sa initiative, lalo po sa panahon na ito. Ano ho? Walang initiative. Yung para bang walang pakialam minsan. Tama na merong another way ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin nito na pwede tayong magpabaya. Binigyan tayo ng bahagi sa kanyang plano. At kapag tinanggihan natin ito, mawawalan tayo ng pagkakataong makatanggap ng kanyang biyaya at karangalan na kasama sa kanyang gawain. Lagi nating isipin na ang bawat pangyayari sa buhay natin, it's opportunity for us na maluhalhati ang Panginoon at makita natin ang kanyang kamangha-manghang ginagawa. Kaya don't miss the bus. Sabi nga sa atin ng Matthew 25 verse 40 to 30, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ito po. 25:14 To 30, oh. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. 15. Binigyan niya ng saliping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 50 salaping ginto, ang isa na may 20 salaping ginto at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. 16. Kumilos agad ang tumanggap ng 50 salaping ginto at pinangalakal iyon. Kumita siya ng 50 salaping ginto. 17. Gayon din naman ang tumanggap ng 20 salaping ginto ay kumita pa ng 20 salaping ginto. 18. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. 19. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. 20. Lumapit ang tumanggap ng 50 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito na po ang 50 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman ang 50 salaping ginto na tinubo nito. 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapagmana ng malaking halaga. 22. Lumapit din ang tumanggap ng 20 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 20 salaping ginto. Heto naman po ang 20 salaping ginto na tinubo nito. 23. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. 24. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, Alam ko pong mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inani ninyo ang hindi ninyo inihasi. 25. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. 26. Sumagot ang kanyang Panginoon. Masama at tamad ka na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasi. 27. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi, kaya kahit papaano'y may tinubo sana ito. 28. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa mga 10,000 may 10,000 salaping ginto. 29. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit kaunti nasa kanya ay kukunin pa. 30. Itinatapon ninyo sa kadiliman sa labas
Ang walang silbing taong iyan, dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Amen. Napakaganda po ng ilustrasyon ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ba? Kung paano natin pamahalaan ang bawat talento, bawat biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga, napakalaga po na matutunan natin na sa buhay natin, maaaring akala natin tayo yung nandoon sa pinagkatiwalaan. At baka naman dumating sa punto na tayo naman, dahil sa katamaran natin, ay maihagis doon sa kadiliman. Mga kapatid, ito ay nagpapaalala lang sa atin, hindi para manakot, kundi para gampanan natin at tayuan natin. Ngayon po yung panahon ng paggising sa buhay natin. Na kung ang salita ng Panginoon Diyos ay nangusap sa atin, huwag nating hayaan na manatiling nakatago, nakabaon sa ating buhay. Sinasabi rin po sa atin sa Acts chapter 1 verse 8. 1:8. Yes. Bilis na ang good. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang bababa sa inyo ang Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Tandaan po natin, ang bawat disipulo ng ating Panginoon, hindi po lahat qualified. Iba-iba po. Meron diyang hindi nakapag-aral, meron nakapag-aral, pero dahil sa nanahan sila sa Espiritu, sabi nga, bababa sa atin ang banal na Espiritu. Kaya hindi po natin dapat matakot kung ano yung wala tayo. Hindi dapat po natin gawin kung ano at sino ang meron tayo. Yan ay ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, punta naman tayo sa isang gawain o isang maling pag-iisip. O sabihin natin itong maling pag-iisip number 2. No? Yung gagawa ako ng paraan. Parang tayo, basta gagawin ko yung paraan ko, baka mas mabilis pa at mas maganda. Yan yon, yung sariling diskarte. Ito yung dahilan kung bakit may but not your way sa ating pamagat. Marami tayong gustong kontrolin ang mga bagay-bagay para sumunod sa ating sariling plano. Pero tandaan na ang Diyos ay may sariling paraan na mas mainam kaysa sa atin. Tandaan natin, nalalaman niya yung magaganap pa lang sa buhay natin at kung anong resulta nito. Kapag pilit natin ginawa ito sa paraang gusto natin, maaari po tayong mapahamak o mawalan. Sabi nga, mawalan ng saysay o ng bisa, no? Ang mga gawain, no? O yung mga sabihin natin ay mga bagay na akala natin ay nandyan na o hindi makakilos ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Sabi nga sa atin, di ba, lagi nating nababanggit yung Proverbs 3:5-6, do not lean to your own understanding, di ba? At doon din sa Isaiah 55 verse 8 and 9 na His way are not our ways. Yan po ay nagpapatungkol sa atin na ang Diyos ay may sariling kanyang paraan. Sige, basahin natin yung Isaiah 55, no? Verse 8 to 9. Ano? 8 hanggang 9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit sa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Amen. So yan po yun, ano? Hindi natin kayang abutin yun minsan. Kaya sa buhay nating ito, napakahalaga po na patuloy tayong manahan sa kanyang presensya. Ito naman tayo sa maling pag-iisip number 3. Yung minsan, ito naman, self-pity. Yung hindi ako karapat dapat o hindi ako sapat para gawin ang mga bagay na ito. Nako, pastor, sa iba na lang yan. Hindi ko kaya yan. Hindi ako para dyan.
no? Minsan, yan po yun. Yung parang tinatanggihan natin. Yung parang mas alam natin ang pagtanggi kaysa doon sa opportunity ibinibigay ng Diyos. Parang katulad din po yan nung kanina. Na basta lang niya ibinaon. Basta nandyan lang yan. Mga kapatid, tulad ni Esther, na natakot muna, marami tayong kinatatakutan na harapin ang gawain na ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Pero another way ay hindi nangangahulugang, hindi tayo kailangan. Sapagkat tayo inilagay dito para sa eksaktong sandaling ito. Ang but not your way ay nagsasabi na hindi natin kailangang umasa sa sarili nating lakas, kundi sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kanyang probisyon. Ang dami pong nagpapahayag niyan, no? At ibibigay ko na lang kung gusto ang mga biblical reference niya na pwede nating basahin, no? Medyo mahaba na tayo ngayon, no? Pag binasa niyo po yung Exodus 4 verse 1 to 17, no? Yan po yung kaparaanan ng Panginoon Diyos sa mga Israelita. At ganun din sa 1 Samuel 16 verse 1 to 13. Ito yung gusto kong itapik pero masyadong mahaba na po tayo dyan. At 2 Corinthians 9 verse 10. Itala nyo na lang po yan. Mga pagpapahayag na magbibigay po sa atin na kung paano yung kalooban ng Diyos, hindi sa sarili nating pananaw, hindi sa sarili nating lakas, ang siyang nagpapakita sa atin kung paano tayo dapat manindigan. Kung paano tayo sumunod sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Dahil mga kapatid, ang Diyos ang siyang nagkokontrol. Ngunit inaanyayahan tayo na sumama sa Kanya. Kaya nga po sa bawat gawain, halimbawa sa katulad nito, tayo po'y magkakasama, yan po ay pagpapahayag po natin na tayo ay nagpapaanyaya o tayo ay sumusunod doon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya nga po itong my another way, no? Ito po'y nagpapahayag na siya ang kumikilos pero binibigyan tayo ng pagkakataong makasama sa kanyang kabutihan. Kaya nga po sabi sa atin sa Psalm 115 verse 3 ay ito. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Yan. Yan ang bahagi sa buhay natin. Tandaan natin. Kaya nga kung inilagay ka ng Panginoon Diyos, ibig sabihin may purpose ng Lord. Pero kapag tinatanggihan mo yan, hindi natin makikita yung purpose ng Lord. O hindi natin mararanasan. Para bang inimbitahan ka na pumunta ka ng Japan, pero nakita mo lang siya sa YouTube, pero hindi mo naranasan. Ano nga ba nandoon ka mismo sa lugar na yon? O saan man lugar? O pwede rin yan, isang bagay sa buhay natin na maranasan mo. Ako, nakita ko kung paano kumilos yung Panginoon Diyos. Nakita ko kung paano siya magpagaling. Naku, kung nakita lang natin, oo nga no, di ba dati siya'y bulag? Oo nga no, di ba dati siya'y napakasamang tao? Paano ginawa sa kanya ng Panginoon? Mga sandali na kung ating nakita o nasaksihan ng ating mga mata, ang siyang magbibigay sa atin ng kamanghamanghang pagkilos niya. Tandaan natin, ang anumang kapaguran sa buhay natin, minsan natatakot tayo dyan mapagod, para bang mainitan. Pero we miss sometimes na matuto tayo sa mga bagay. Tandaan natin ang lahat ng bagay sa gawain ng Panginoon, hindi po yun masasayang. May matututunan po tayo sa lahat ng pagkakataon. Dahil sabi nga sa atin ng Panginoon, Matthew 11 verse 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha, na sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. 29 to 30. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapangyarihan. 30 Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Yan.
Yan po ang pangako ng Diyos. Yan po ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Lumapit tayo. Dahil ang ating pagsunod ay hindi tungkol sa pagliligtas sa mundong ito. No, kundi tungkol ito sa pagkakapare-pareho sa kanyang kalooban, sa kalooban ng Diyos na siyang nagligtas sa mundong ito. Kapag tayo'y sumunod sa not your way na pamamaraan, dito po nakakaramdam tayo ng kagalakan at kasiyahan. Hindi tayo ang bida sa kwentong ito, kundi si Kristo na nagbago sa buhay natin. At bawat sandali sa buhay natin ay maaaring sandali ng kagalakan at mga bagay sa buhay natin na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay. Sabi nga sa atin, di ba, ng John 14 verse 15, Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. yan. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung iniibig natin, tutuparin natin. Hindi yung para lang sa sarili natin, ay hindi ito papabor sa akin. Hindi ito parang nalalayo ito sa aking intensyon, no? Hindi ito. Ano rin po ang paalala sa atin ng Psalm 119 verse 1 and 2? Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. 2. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Amen. Mapalad daw po. Kung hahanapin natin yan, naku, ikaw na yung mapalad. Dahil ang bawat posisyon, biyaya at pagkakataon na meron tayo ngayon para sa layunin ng ating Panginoong Diyos ang siyang napakahalaga. Ang another way ay patungo sa kanyang layunin at ang but not your way ay hinihikaya tayong ibigay sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng biyayang ibinigay niya sa atin. Diba sabi sa atin ng Romans 12 verse 1 and 2? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kaloob niya. Yun. Sa unang bahagi, ialay natin yung ating buhay. At sa ikalawang bahagi, sinabi doon, be transformed by renewing your mind. Huwag tayong umayon sa mundong ito. Kundi tingnan natin ano nga ba yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Sinasabi rin po sa atin sa 1 Corinthians 10 verse 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Amen. Praise God. At mga kapatid, dito po sa ating pagtatapos, no? Baka ngayon mismo ay sabi nga ay may naririnig kang tinig o sa iyong puso. Isang panawagan na matagal mo nang iniiwasan o binabaliwala. Alam kong minsan nakakatakot po yan o natatakot tayong humakbang o baka feeling natin mas maganda pa kung gawin natin ito sa sarili nating paraan o yung sa paraan na alam natin. Pero tandaan natin, ang Panginoon ay mayroong ibang paraan para gawin ang kanyang kabutihan. Ngunit hindi ito ang paraang gagawin natin para sa sarili nating kasiyahan. Tandaan po natin, hindi kanya pinili dahil ikaw ay perpekto. Pinili ka niya dahil ikaw ay kailangan niya ngayon sa panahong ito. Parang si Esther, no, binigyan ka niya ng mga biyaya, mga kaibigan, mga kakayahan para sa eksaktong sandaling ito. Huwag mong hayaan na ang takot o ang sarili mong plano ay maging hadlang
sa biyaya. Tandaan po natin, ang biyayang ito ay hinandanan ng Panginoon Diyos. Ibinigay na sa atin at sa bawat taong makikinabang sa bawat pagsunod natin. Kasi may epekto po yan. Sa bawat pagsunod natin, may mga taong nakatingin. May mga taong pinagpapala rin ng Panginoon dahil sa iyong buhay. O maaaring pagpalain din ng Panginoon dahil sa iyong buhay. Ngayong umagang ito po, yakapin po natin ang katotohanan na ang kanyang paraan ay laging mas mabuti. Humingi po tayo ng lakas at tumakbang kahit maliit lang na hakbang. Sabi nga, little step, no, ay progress pa rin po yan. At alamin po, lagi po nating tandaan na siya po ay lagi nating kasama. Sabi nga niya, pangako niya sa atin, He will never leave us nor forsake us. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At sa bahaging ito ay nawa tayo ay napagpala ng ating talata mula dito sa Esther chapter 4 verse 14 na pinamagatan natin Another Way but Not Your Way. At ngayon naman tayo tutungo sa ating Wednesday reflection. God's morning muli mga kapatid. Tayo dito po sa ating napag-aralan sa Esther 4 verse 14. Ito po ay nagbibigay ng malalim na pagpapahalaga sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito ay nagpapaalala na hindi tayo narito sa mundo nang walang layunin o walang purpose. Tayo po ay nilikha ng ating Panginoon. At dahil may purpose po tayo dito sa mundong ito, hindi po tayo basta kabuti na sumulpot lang. Meron po tayong mga layunin, meron po tayong pinapagawa ang ating Panginoon na dapat nating sundin. At tulad po ni Esther na naging hariin, ang hariin po ang ibig sabihin po ay ang babaeng kasosyo ng hari o ang pinakamataas na babae sa kaharian. Ito ay katumbas ng queen consort sa English. So, tulad po ni Esther na naging hariin para iligtas ang kanyang bayan, ang biyaya, pagkakataon at posisyon na ibinigay sa atin ay maaari nating gamiting instrumento ng Diyos para sa kabutihan. Bagamat madalas tayong natatakot na harapin ang hamon o paninindigan, para sa katotohanan natutunan natin ngayon na humingi ng lakas mula sa Panginoon sa pamamagitan ng dasal at pagbabasa ng Biblia. Ang mga biyayang natanggap natin ay hindi para sa ating kapakinabangan, kundi para tulungan ang iba at ipagdiwang ang kabutihan ng ating Panginoon. Bukod dito, hindi tayo nag-iisa sa mga hamon na ating kinakaharap. Ang suporta ng ating kapamilyang Kristiyano at ang presensya ng Diyos ang makakatulong sa atin upang harapin ang anumang pagsubok. Sa huli, ito po ating napag-aralang ito ay nagpapaalala na bilang mga anak ng Diyos ay may espesyal tayong misyon para tayo ay maging saksi sa kabutihan at iligtas ang mga kaluluwa para sa kanyang kaharian. Kaya yun lahat po ng ating natututunan, ibahagi po natin sa iba nang sa ganoon marami po ang maligtas. Tayo po ay naatasan dito. Dito po ay pinapalakas po ang ating loob upang tayo ay magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po, mayroon pang ibang paraan. Minsan yung paraan natin, pinipilit natin na dapat makakilala ka sa Panginoon. Parang pino-force natin yung iba. Tinatakot natin yung iba na kapag hindi ka nakakilala sa Panginoon, hindi ka magkakabahay, hindi ka magkakakotse. So yung mga material na bagay minsan na ipopront ng iba na kaya naman sumama sa iyo dahil may material na bagay na makukuha. Pero hindi po ganoon. Dapat po ay meron pong ibang kaparaanan. Ang Panginoon po ang gagawa ng kaparaanan yun. Ang trabaho lang po natin ay ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Kung yan man ay tanggapin ng binabahaginan mo, praise God. Yun po ay pagpapala sa Panginoon. Pero kung hindi man yan tanggapin at baliwalain, ay hindi na po natin yung kasalanan. Sapagkat
yun po ay sarili niyang pasya, sarili niyang desisyon, sapagkat lahat naman po tayo ay mayroong sariling pasya, mayroong sariling desisyon, meron po tayong free will kung ano man yung ating gagawin, ating paniniwalaan. Basta ang importante po na ibahagi po natin ang salita ng ating Panginoon. Kung yun man atin mang ibinahagi ay tumubo sa kanyang puso, ang Panginoon na po ang magtatrabaho noon. Ang Panginoon na ang magpapalago, ang Panginoon na ang mag-aalaga hanggang sa mamunga yung puso na salita ng ating Panginoon na ating ibinahagi o ating itinanim sa Kanya. So yun lamang po, maraming salamat po, at ito po ay isang paalala na maging si Esther po tayo, na magbahagi tayo ng salita ng ating Panginoon. At ang Panginoon po ay kasama natin sa lahat ng pagkakataon. So yun lang po, maraming salamat po, and God bless sa inyong lahat. Yan. Okay, praise God. Maging si Esther at si Mordecai. No? Ayan. Gawin po natin, no? Na magpaalalahanan. Dahil kung hindi siya napaalalahanan ni Mordecai, ayun, hindi siya magigising. Ano ho? Okay, so tungo po tayo at nais kong batiin yung ating mga kapatid, no. Kanina ang unang nakita ko dito, no, sa ating live kanina ay si Sister Babes. Nais kong batiin si Sister Babes, no, ng God's Morning. Yan, at ang Rian Saris family dyan sa Makati. Yan, sa inyong buong pamilya dyan. Isang mapagpalang umaga. At ngayon naman po, dito sa kasalukuyan nating comment section, no, ang nasa unahan natin ay si Nay Gloria Benaluz. No, siyempre, batiin na natin dyan si Nay Gloria, siyempre si Nay Marta, at siyempre ang ating Kuya Chris, patuloy kang pagalingin ng ating Panginoon. Ano, at yan, at patuloy na pagpalain dyan sa Bulakin, Chaong, no, pagpapala mula sa iyong buong angkan, sa inyong buong pamilya. Yan, ang Silang, Artiliaga, family, ano. At ang sumunod po dito ay ang ating Nay Winnie Patual, no? At meron din siyang prayer request, no? Kagalingan ng pananakit ng ulo ni Ate Lisel Dalangin, ano ho. Ayan. At sinundan po yan siyempre ni Ate Nela Nonoso, isang mapagpalang umaga po dyan sa Nonoso family. Yan, dyan po sa Manhattan, subdivision. Yan. At kasama rin po natin si Bernard Castillo Mandigma. Yan, ingat kayo dyan sa site, no? At yan, at patuloy na pagpalain kayo at pagbati natin din sa iyong pamilya sa Candelaria, Quezon, no? Yan, kila Daisy. Yan, at kasama rin po natin si Ate Ivy Marie Cartina. Amen, praise God. No, ang nanay ni Ihasel, no? Si Ate Ivy. Kumusta ka na po, Ate Ivy? Yan, isang mapagpalang umaga po sa iyo at isang kagalakan na makasama po kayo namin dito sa God's Morning dyan sa Bulakin, Chaong. Yan, praise God po sa buhay ninyo. Yan, at yan, kasama rin po natin ang ating kapatid, no? Ating matapang na kapatid dyan sa Israel, no? Patuloy na mag-ingat, no? Yan, kay Sister Maria Pe, at syempre pagbati rin natin sa iyong, nakita ko dito si Brother Ian, yan, yung mag-asawa po kasama natin ngayon, ano? Yan, si Sister Maria Pe at si Brother Ian, syempre, pagbati na rin natin sa buong family, kanilang dalawang magagandang anak, ano? Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong pamilya, at pagbati natin sa Alejandrino Artiliaga family. Yan, at pagbati rin natin sa dami nating kasama dito ngayon na yan kasama rin po natin si Tatay Victor Dalangin, no, mula po sa Dolores, Quezon. Yan, at kasama rin po natin yan mula po sa Bacolod City, kasama po natin ang Kuya George Pios, isang mapagpalang umaga po, Kuya George. Yan, at sa iyong buong pamilya. Yan.
Yan, amen. Salamat po, Nay Gori. Naku, at tayo po ay naka-recover na. Yan. At yan, salamat po sa inyong mga prayer, no? Purihin ating Panginoon Diyos. Yan, at ngayon kasama rin po natin si Nanay Josie from Barangay Santo Niño, San Pablo City. Isang kagalakan po, Nanay Josie, na kayo po ay makasama sa araw-araw dito sa ating God's Morning. Yan, purihin po ating Panginoon Diyos. At kasama rin po natin ang aking magandang pinsan dyan sa Alamada, Cotabato. Kasama po natin si aking pinsan, Ate Lilibet Chua. At pagbati natin sa Chua, Gitgano, Tan, Brigule, yan, family. Yan, mga kamag-anak po namin dyan sa Cotabato City at Cotabato, Alamada. At saan masulok ng mundo. Yan, isang mapagpalang umaga po. Yan, at kasama rin po natin ngayon from Osamis, ang pamilya si. Yan, kasama po natin si Doktora Julia at pagbati rin natin kila Sir Dodong, no, kay Johan, kay Kerwin at kay Jansen at sa buong family. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Osamis. Yan, kay Doktora Julia C. Yan. Yan. At kasama rin po natin yan, si Attorney Adolfo Panjalan, sa Alaminos, Laguna. Yan, isang mapagpalang umaga po, Attorney, sa inyong buong pamilya, at sa inyong buong angkan dyan po sa Alaminos, Laguna. Isang mapagpalang umaga po at isang kagalakan na kayo po ay makasama namin ngayong araw na ito dito sa ating God's Morning. Yan. At sino pa po? Yan. Sama rin po natin ngayon. Yan. And that's all. Mukhang nabanggit ko na po lahat na nandito sa comment section. Yun, si Abigail daw. Yan, kasama po natin from United States. Yan sa Washington, Seattle. Ayan, isang mapagpalang umaga po. Yan, sa Dow family. Diyan sa USA, yan. Yan, nawa ay nabanggit ko ho lahat, dahil medyo nahihirapan po ako dito sa comment section. Okay. So, purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. At yan, sandali, nakikita ko dito, yan. Ang Tanya family, syempre kasama rin natin, yan, si Brother Arthur at Kumaring Carmeline, sa araw na ito. Yan, pagbati natin kay Brother Arthur at syempre sa kanilang mga anak kay Pao at Julene, at syempre pagbati rin natin sa ating mga inaanak dyan na nanonood din lagi kay Janessa, kay Tyrone, at pagbati rin natin kay PB na nanonood din sa ating daily devotion. At sa lahat ng mga nanonood, hindi ko man nabati mga pangalan ng bawat isa, isang pagbati sa kapurihan ating Panginoon Diyos sa ating lahat. At ngayon, tayo po ay magtatapos na at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa bahaging ito na aming napag-aralan. Mula po dito sa Esther chapter 4 verse 14 na pinamagatang Another Way but Not Your Way. Panginoon, nawa kami po ay nagising sa mga paraan na iniisip namin ng sarili naming kaparaanan. Lord, bigyan mo po kami ng katalinuhan, ng knowledge and wisdom upang masunod ang iyong layunin sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng lakas na nagmumula lamang sa iyo upang kami ay manahan ayon sa iyong plano at sa iyong direksyon. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa bawat isa at patuloy namin idinadalangin ang kagalingan ng aming mga kapatid. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, dahil ikaw po yung Diyos na siyang sumusunod sa Panginoon sa aming bawat hakbang. Ikaw yung Diyos na lagi naming kasama. Kaya nga, Panginoon, sa bawat karamdaman, kagalingan, naniniwala po kami na ikaw ang aming Jehovah Rapha. Na ikaw ang nagbibigay ng lakas at nagbibigay, Panginoon, ng patnubay. At ikaw po, Panginoon, ang gumagapi sa lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Maging ito man ay karamdaman, Panginoon, naniniwala po kami na sa iyong pangalan at sa iyong karakter, ikaw po ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Jehovah Rapha. At ikaw rin, Panginoon, ang kumikilos sa aming buhay sa mga bagay na hindi namin maunawaan, hindi namin maintindihan. Ikaw ang Elohim, Panginoon. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala namin
ang aming ikinabubuhay sa iyo, Panginoon. At sa aming buhay na ito, patuloy pong pagpalain ang bawat negosyo na aming hinahawakan, trabaho sa lahat ng aming kinabubuhay. Ito po'y pinagkakatiwala namin sa iyo. Maging ang aming buhay, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Dinadalangin po namin, Panginoon, na huwag mo pong hayaan, Panginoon, na ang bawat kasapi ng pamilya namin ay hindi makakilala sa iyong pangalan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng lakas, kapangyarihan upang magamit, Panginoon, ang biyayang ito na nagmumula lamang sa iyo. At Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na sa iyong patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin. Lord, turuan mo kami na sumunod sa iyong kalooban. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas upang gawin ang nararapat. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa iyong patnubay at gabay. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is dead. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Pag-ibig mo ang buhay na nagbabago.